Hello po mga kapatid, welcome po sa ating daily devotion Facebook Live. Tayo po ay nasa day 22 na po ng ating prayer and fasting for the nation, season 37. So good evening po sa ating lahat. Praise God po sa patuloy po na pag-bless niya at patuloy po na paglago ng ating gawain na daily devotion. So ito pong daily devotion na ito, hindi lang po ito basta video, pero ito po yung nagsisilbing inspiration and motivation po ng ating mga nanonood sa pamamagitan po ng iba't ibang kwento ng ating mga speakers. Ayan, so ang theme po pala natin for this season ay yung may unforgettable answered prayer or may unforgettable answered prayer. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magkaroon ng isang opening prayer. Lahat po tayo ay tumikit at manalangin sa ating Diyos. Lord God, salamat po Panginoon sa araw na ito na binigay niyo po sa amin, Lord God, for this another opportunity, Lord God, another chance, Lord God, to hear your word, Panginoon. Lord God, ingat nawa po, Lord God, lahat po ng mapapakinggan po namin for tonight, Lord God, ay isa buhay po namin, Panginoon, at ma-remind po kami, Lord God, sa inyong goodness, Panginoon, sa inyong nakabutihan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Nawa po, Lord God, ang lahat po ng nakikinig ngayon, Lord God, i-bless mo po sila, Lord God, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon. Thank you, Lord God, for their time, Lord God, for their efforts, Panginoon, to watch, Lord God, the daily devotion, Lord. Salamat po, Lord God, for your goodness, Lord God, na nasa 8 months na po, Lord God, ng 2024, halos 4 months na lang po, Lord God, ay matatapos na po ang 2024. Pero, Lord God, hindi ka po nagkulang sa mga buhay namin, Panginoon, at mas naging evidence, Panginoon, ang 2024, Lord God, ng inyong tunay na kabutihan, Lord God. Ikaw ng inyong tunay na dakila, Panginoon. At tunay nga, Lord God, na hindi ka nagbabago sa buhay namin, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, for your guidance and protection, Panginoon. At sana po, Panginoon, ay i-ready niyo po ang aming mga isipan, Panginoon, at aming puso, Lord God, to hear your word, Panginoon. At nawa po, Lord God, lahat po na mapapakinggan namin, Lord God, ay hindi lang namin mapakinggan, Panginoon, ngunit ma-share din namin sa iba, Panginoon, at may apply namin, Lord God, sa aming mga buhay. Thank you, Lord God. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. So, ayun po, uulitin ko po, ang ating pong theme for this season ay yung may unforgettable answered prayer. So, yung may unforgettable answered prayer ko po, it's just simple po, pero nakikita ko po, or alam ko po sa sarili ko na napakabuti po ng Panginoon, na dito ko po talaga na yung isang situation po na nasabi ko na totoo talaga ang Diyos. So, ito pong share ko po is yung naka-escape po ako sa isang situation na hindi ko po akalain na makaka-escape ako. Diba po sa buhay po natin, although I'm just 14 po, pero lahat po tayo may mga own problems. Kahit po ang mga bata, mga matatanda, lahat po tayo ay mayroong mga struggles or difficulties na nararanasan sa buhay. Pero ito pong specific situation po na to is yung parang pagiging people pleaser ko po. So, dati po kasi, parang po ako, attention seeker, ganun. So, ang gusto ko po lagi is yung nakukuha yung attention ng iba, yung sa akin sila nakafocus. Which is, minsan po pala, hindi naman po pala kailangan na dapat lagi ka napapansin kasi andyan si Lord na laging nakafocus sa iyo at laging nakikinig sa iyo. So parang ito pong situation na to is di po siya madali kasi syempre that
that time po is wala po talaga akong parang mga kaibigan, kasi that time po is nag-a-adjust pa lang po from galing po sa online learning. So, 'di ba po, nag-pandemic, then nag-online, and then nung nakita ko po mga classmates ko, hindi pa po namin close ang isa't isa. So, ang mga konti lang po talaga yung friends ko doon. So, parang nafe-feel ko po na parang gusto ko lagi ng attention ng ibang tao, which is nagli-lead po sa point na minsan tinatanong ko din kung ano nga ba yung worth ko. Pero 'di ba, sabi ng Panginoon dito sa 1 Corinto chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanin ito at ng paraan upang malampasan ito. So, napakaganda po ng verse na to, diba? Sabi po dito sa unang sentence, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So, yung mga problems po na meron tayo na akala po natin, Lord, ba't ako lang? Parang ang unfair, Lord, ng iba hindi nararanasan to, pero ako parang nag-i-struggle pa rin and nahihirapan na maka-escape sa particular situation na to. Pero lagi po natin tatandaan na wala pong pagsubok na tayo lang yung nakakaranas, diba? Parang lahat po ng tao nararanasan po yung mga problems na meron tayo, and pare-pareho po tayo ng mga problema. Iba-iba lang po tayo ng way kung paano ito ma-overcome, kung paano po ito ma-solusyonan. So, sa mga times po na kine-question natin yung sarili natin, if parang sa mga bagay na kung ano tayo, yung worth natin, lagi po nating tatandaan na hindi lang po tayo yung nakakaranas ng ganong situation. So, lahat po tayo mayroon mga sariling problema. Sabi ko nga po kanina, kahit po mga bata mayroon mga problema. Pero, wag po nating hayaan na kainin tayo ng problema na yun, diba? Sabi nga dito, diba, tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Diba, sabi nga po nila, wala pong problema or situation na or struggles na binigay sa iyo ang Panginoon na hindi mo makakaya, 'di ba? Kasi mahal tayo ng Diyos, 'di ba? Bakit niya tayo bibigyan ng problema na alam niyang mahihirapan tayo, 'di ba? Pero yung mga times na feeling natin, Lord, pasuko na ako, Lord, nahihirapan na ako, doon nire-remind ni Lord na, anak, nandito ako. Diba? Doon po nire-remind ni Lord na He's there para ma-overcome mo yung situation na yan, na sa Kanya mo isurrender lahat. Kasi diba, may mga times na naghahanap tayo ng, sabi ko nga, ng attention ng ibang tao para maramdaman na belong tayo, na maramdaman na nandun yung presence natin. Pero diba, if lumapit ka sa Panginoon, hindi mo mararamdaman na lonely ka. Hindi mo mararamdaman na mag-isa ka, dahil nandyan palagi ang Lord na nakatingin lang sa'yo, diba? Parang hinihintay ka niya na ikaw yung pumansin sa Kanya. So, ayun po. Sabi din dito na sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, another nakasabihan po, di ba, walang problema, yung lahat ng problema may solusyon, di ba? So, kung ano mang problem yan, manalig tayo sa Diyos at magtiwala tayo, nagkaroon tayo ng hope, ng pag-asa na at the end of the day, ma-overcome mo din yan. Just surrender it to God and just pray to Him, di ba? Kasi yung mga panahon na parang nanghihina tayo, na
na talagang empty, empty tayo, 'di ba? Let's just ask for for the strength, 'di ba? Hingin lang natin kay Lord yung, Lord, lakas, hingi po ng lakas, 'di ba? Lord, give me strength, 'di ba? Madali lang naman. Just pray to Him na and bibigyan kanya ng lakas, 'di ba? Hindi naman tayo papabayaan ng Lord para ah, malunod sa isang problema na alam niyang di natin kaya. Pero minsan, 'di ba, may mga times na na si Lord binibigyan na tayo ng problema to learn something from it, to parang to ano man tawag sa word na yun, to learn, para may matutunan tayong lesson, 'di ba? Kasi ang gusto niya ma-realize natin itong bagay na to. Gaya po sa situation, yung sabi ko po kanina na situation ko na I never thought na makaka-escape ako is yung pagiging people pleaser. Pinapa-realize sa atin ng Lord na, anak, you don't need to please people. 'Di ba? You you need to please me, 'di ba? Instead po na mag-please po tayo ng ibang tao for ng attention nila, ng parang na mapansin nila, i-please po natin ang Lord, 'di ba? Let's not be a man pleaser, but a God pleaser, 'di ba? So, lagi po nating tandaan na hindi tayo nag-iisa sa panahong nanghihinata tayo, panahong masaya tayo, panahong hindi natin alam kung ano gagawin natin, 'di ba? Kasi nandiyan si Lord. May naalala din ako ng verse na yung sa Philippians na I can do all things through Christ who gives me strength, 'di ba? Lakas, 'di ba? Yung lakas talaga na galing sa Lord, yung parang susi para ma-overcome natin yung problem natin na akala natin, Lord, makaka-escape pa ba ako sa problema ko? Lord, masusolusyunan ko pa ba to? Pero when you ask strength from Him, talagang gagaan yung problema mo, 'di ba? Parang yung example, yung nasa kwarto ka or nasa isang place ka na it's just you and God, and then iiyak ka sa Panginoon, mag-rant ka, parang kaibigan lang, sabihin mo sa kanila yung problema mo, and then habang umaano is nararamdaman mo yung presence niya, nararamdaman mo na parang niyayakap ka ng Lord, and that is the best feeling ko na maranasan, yung feeling natin niyayakap tayo ng Lord, na masarap kaya sa pakiramdam, di ba? And then after nun, parang ang gaan ng mga puso natin, ang gaan nung damdamin natin, kasi di ba, sa isang problema na ang tagal mo yung laban, parang gera na sinakop ka, parang sinakop yung buong kaluluwa mo, buong ikaw, tapos sa simple lang na mag-hug sa'yo ng Panginoon, nawala na lahat. So magaan yun talaga sa pakiramdam, kasi naramdaman natin yung presence ni Lord, 'di ba? Although hindi man natin naramdaman yung presence ng ibang tao, pero at least yung presence ni Lord nandiyan, 'di ba? And ayun yung importante. So ayun lang po, lagi po nating tatandaan na sa mga oras po na although lagi na po itong sinasabi, pero sa mga oras po na feeling natin we are weak, feeling natin na there's no person na could understand, there is God, diba? And then wag natin isipin na sa mga problemang meron tayo, patong-patong man yan, pero kay Lord, mabubreak na lahat ng problema mo. Just come to Him and surrender all your problems, and you will be free, diba? Ayun lang po, nawa po ay may natutunan po kayo ngayong araw na ito, and
lagi, and let us always, let's keep in our mind na ah, we, kung ano mang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, sa buhay mo ngayon, hindi ko man hindi ko man alam kung ano man yung problema, pero alam yan ng Lord. And kung gustong-gusto mo na, or kung parang ayaw mo na, susuko ka na, lapit ka lang sa Lord, dahil hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya i-ignore kagaya ng ibang tao din. Hindi ka niya hahayaang mag-struggle sa buhay. So, kasi let's just enjoy yung life na binigay sa atin ng Lord, na sa simpleng problem, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Pero hindi naman yun maiiwasan, kasi may mga times talaga na pwedeng mangyari yun. Pero let's just hold His hands, diba? Humawak lang tayo, kapit lang, and then makakaangat din tayo, diba? Escape din tayo. So, ayun lang po. Bago po tayo magtapos ay magkaroon po muna tayo ng closing prayer. Lord, salamat po, Lord God, sa araw na ito, Lord God, na binigyan niyo po sa amin, Panginoon, for sa another opportunity, Lord God, na matuto, Lord God, at ma-remind kami, Panginoon, na sa mga times or seasons ng buhay namin, Lord God, when we feel weak, Panginoon, when we feel so empty, Panginoon, you are always there, Panginoon, and ikaw po, Lord God, yung makakatulong natin sa amin, Panginoon, to escape, Lord God, from that particular situation, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God, sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy, Lord God, nagiging motivation and inspiration ng bawat isa, Panginoon, na Lord God, kung wala ang mga salita mo, Lord God, kung wala ang pangako mo, Panginoon, kung wala ka, Lord God, hindi na namin alam, Panginoon, kung ano ang pwede mangyari sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, for being always there, Panginoon, for your presence, Panginoon, for your help, Panginoon, for your assurance, Panginoon, for your promises, Panginoon, na nagiging pag-asa namin, Panginoon, to escape, Lord God, from our own battles, Panginoon, from our own difficulties or struggles in life, Panginoon. Lord God, no matter how old we are, Panginoon, kung anong age namin, Panginoon, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay nandiyan, Panginoon, at naniniwala ka pa, Panginoon, na kung ano man ang problemang pinagdaraanan namin, Panginoon, kung ano man yung mga problemang nagiging dahilan kung bakit sumisikip yung mga dibdib namin, Panginoon, sa mga problemang feeling namin, Panginoon, ang tagal na namin nakakulong, Panginoon, ang tagal na namin nakakulong, Panginoon, hindi kami makalaya-laya, Panginoon. Ikaw, Lord God, ikaw, Lord God, ang parang attorney namin, Panginoon, na makakatulong sa amin, Panginoon, upang makalaya dito, Panginoon. Thank you, Lord God, for everything, Panginoon, na binigyan niyo po sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, for your guidance and protection, Panginoon, for always loving us, Panginoon, for your unconditional love, Panginoon, for your mercy, Lord God. Thank you, Lord God, for everything, Lord God. In Jesus' mighty name, Amen. Ayun lang po, mga kapatid, at dito na po nagtatapos ng ating daily devotion, and God bless you all po.